So yo mga kagrasa, welcome back sa ating panibagong vlog for today. So ayun, mayroon tayong i-share sa inyo ngayon. Ito isang unit na Hino 700. So tanker lorry to mga kagrasa. So ito. So ang problema pala nito mga kagrasa ay hindi sumasagad yung hangin, mabagal tumaas. So ganitong problema mga kagrasa is kailangan nating malaman kung bakit mabagal tumaas. So ang unang-unang gawin nyo mga kagrasa ay dito tayo sa sa kanyang air dryer. So mula doon sa air compressor, ito yung out. Ito yung out papunta dito sa may air governor. So paano ba i-check kapag ganito na para masabi natin na yung compressor o yung air dryer ang may problema? So ganito yan. Una, gagawin nyo muna dito. Yan, tatanggalin mo. Ito yung in. So ito yung out. Ito papunta na sa yan. Papunta doon sa air tank. Itong linya na yan. Papunta sa air tank. So bali gagawin nyo, i-check nyo kung gaano kalakas yung pressure ang out dito. Pagkumparahin mo dito at saka dito, in at saka out. Kasi maaaring goods naman yung ating compressor. So ang nagkakaproblema is dito. Kumbaga pagka may problema na kasi yung filter dito sa hangin, kumbaga pagpasok ng hangin, mabagal na siyang makakalabas dahil may problema na yung repair kit niyan sa loob. So paano ba i-check? So kailangan mo natin pagkumparahin yung labas ng hangin dito pag pumasok at saka dito na yung out. So papaandarin muna natin to para ma-check natin. So yun mga kagrasa, ito ay umaandar na. So ito yung out. So ang masasabi ko sa inyo, ganito dapat ang gawin nyo, check nyo muna. So ito yung in, ito yung out. So gagawin nyo, harangan nyo muna to sa daliri nyo. Kasi ang goods na compressor mga kagrasa, pag hinarangan mo ng daliri to, hindi mo basta-basta maharangan yan, talagang lalabas yung hangin. So pagka ganito, ayan kung napapansin nyo, walang nakakalabas na hangin. Ayan pinigilan ko siya, matagal mga halos, halos hindi ko na siya mapipigilan mga kagrasa. So ayan Pero kapag dito, pagkukumparahin nyo ito at saka dito, ngayon kapag parehas mo silang napigilan ng mga, halimbawa diniinan mo yan, ayan, diniinan mo, tapos parang nagpupundo mo na siya bago siya lalabas, ibig sabihin may problema na yung ating air dryer. So dapat pag pinigilan mo dito, pag hindi mo siya napipigilan, ibig sabihin goods yung ating compressor. So may problema nito ito. Dapat kung gaano kabilis yung pasok, ganon din dapat kabilis yung labas. Kasi kapag ganito, ayan mabagal. Mahihirapan yung mauubos ka ng hangin. So dito i-check natin to, tatanggalin muna natin to mga kagrasa para double check natin. So ayan mga kagrasa, natanggal na siya. Ayan. Tulad nung sinabi ko kanina, dapat mapipigilan mo yan, o kaya pag hindi mo napipigilan tong pressure ng hangin, ibig sabihin ang may problema itong ating air dryer. So ito yung air dryer niyan. So check natin yung pressure dito. Ito hindi na to dumaan ng paman, kasi ito na yung galing ng air compressor. Napansin mo mga kagrasa, hindi ko siya mapipigilan Ito. Makakalabas talaga yung hangin, di ba? Hindi katulad kanina, mga halos isang minuto kaya ko siyang pigilan dahil medyo may problema kasi yung air dryer, kaya ganon. So ganon lang ang gagawin nyo. Check nyo muna yung entry at saka yung out. So ito check natin is malakas.
Hindi ko mapipigilan ng ng daliri. Lalabas at lalabas siya, oh. Oh. Kahit na anong pigil ko, hindi ko talaga siya mapigilan. So kanina dito, simple, matagal ko siyang pinigilan. Kaya ko siyang i-hold halos 1 minuto. So kapag ganon, ito yung gagawin nyo. Ito nyo munang bago kayo pumunta sa kusama sa air compressor, dito muna tayo mag-test. Baka ang problema ng unit nyo is ito lang palang air dryer. So gagawin natin, papalitan natin to, pagkumparahin natin kapag napalitan natin ng bago. Alright, baklasin ko muna to mga kagrasa. So yun mga kagrasa, ito na yung ating lumang air dryer. So ito pala yung mga kagrasa, ito yung adjustan ng air governor. So build in na yung niya, yung air governor, kasi yung iba nakahiwalay. So ito, kita nyo ang dumi niya, ang dumi na. Tapos siguro barado na yung loob niyan, kaya mahina nang lumusot yung hangin. Tapos dito kayo mag-a-adjust kapag gusto nyong taasan ang pressure ng hangin nyo do sa taas, do sa gauge. So ito na yung ating pamalit. So although hindi to original, replacement lang din naman to mga kagrasa. So ito ipapalit natin. Ayan. So ito, ayan siya. So kung mapapansin nyo mga kagrasa, ang daming tubig na sa loob. Ayan. So dito maraming tubig na lumabas. So ito yung papalit natin. So parehas naman to mga kagrasa, pero lang siya, replacement. So ganun din, kapag nag-adjust kayo ng hangin, dito rin i-adjust natin. Ayan, ito din yung adjustment ng ating air governor. Ayan. So dito kayo mag-adjust kung gusto nyong pataasin o babaan yung pressure ng hangin. So ito yung adjustment nya. So ito kakapit na natin para ma-check na natin kung ito ba okay o hindi. Pero sa tingin ko mga kagrasa, ito ay barado na, kaya mabagal na lumusot yung hangin. Ayaw na sumagad sa kanyang standard na size ng ating hangin. Alright, kakabit pa natin. So ito mga kagrasa, naikabit na natin yung base ng ating bagong air dryer. So ito na lang yung i-adjust natin. Luluwagan ko yung clamp para bumaba kasi hindi tapat yung kanyang butas. So pagka naikabit na natin to, titesting natin uli kung ano yung pagkakaiba mamaya. Alright. So yun mga kagrasa, ito na yung ating bagong air dryer. So dito, check na natin kung mayroon bang nagbago. Yun. Hindi katulad kanina mga kagrasa, talagang mahina. Dito, pinapakiramdaman ko doon sa nauna, hang ito yung problema. Kanina kasi mararamdaman ko sa aking daliri, mahina talaga yung buga. Pero ngayon medyo mas malakas na siya. So isi-check na natin yung ating gauge doon sa taas, kung gaano kabilis magkarga. Alright, kapit na natin to. Check natin. So tayo dito sa taas. Tingnan natin
So ito yung gauge niya. So bago umangat dito mga kagrasa, dalawa kasi yung gauge dito sa front at saka rear. Yung mga tangki kasi yan doon sa likod para sa ating preno sa brake. So ayan, mapapansin nyo nasa ano na siya, nasa size. So titingnan natin dito kung hanggang saan ba yung pressure na kaya ng ating air governor. O nasa halos 7 na siya. Titingnan natin kung anong PSI yung magre-release yung hangin doon sa air dryer. Nasa 8. Ayan, nasa 8 na. Yun, medyo umangat ng ating airbag sa ulo. 8.5. Tingnan natin kung aabot sa 9. Yun, mga kagrasa, naririnig nyo, nagre-release na ng hangin, nasa 9. So yun, nasa 9, pwede naman natin pataasin pa kasi ano to, air brake. Pero pag nag-adjust kayo dito mga kagrasa, wag nyo naman masyadong taasan kasi ang mga linya nito kasi sa mga pangilalim, katulad nyan is, mga ano kasi yan mga kagrasa, mga hose lang yan, madilim. Mga hindi katulad nung mga dating unit is mga steel tube. So mga hose lang yan, mga ano natin, linya ng mga hose. Kaya ilagay lang natin sa 9.5 or 10. So standard naman yan, 9 hanggang 9 hanggang 9.5. So gagawin ko, taasan ko ng bahagya para medyo okay yung ating preno, para hindi madali maubusan. So yun mga kagrasa, doon kasi medyo masikip. Masikip kasi at saka ako lang mag-isa. Wala kasing magbibideo. So dito ko na lang ipapaliwanag sa inyo kung paano pataasin yung pressure ng hangin. So gagawin nyo mga kagrasa, ito luluwagan nyo yan. Yan. Dali luluwagan natin. So pagka pinapataasan nyo ng hangin, ayan, maluwag na. So kukontrahan nyo lang siya ng flat screw. Ayan. Pagka maluwag na yung lock, so ang gagawin nyo, paluwag. Ayan. Pag ganito ang pihit, pag ganito, paluwag. Pag ganito. Ayan, matigas na oh. Ayan, pag ganito. Kung gusto nyo pataasin, pag ganito ang pihit. Ayan, pag ganito. Ayan, pihit lang kayo ng konti. Tapos, i-check nyo doon sa taas. Unti-untiin nyo mga kagrasa kasi pag sumubra kasi kayo, baka magkaroon ng problema yung mga linya nyo, magsabog yan mga hose. So yun lang, tapos kapag gusto nyo babaan, reverse naman yung pihit, pa kanan, pahigpit. So yun lang mga kagrasa, mamaya i-check natin kung tataas na ba yung hangin. I-adjust ko muna yan mga kagrasa. So yun, na-adjust ko na siya ng isang pihit mga kagrasa, isang 360. So dito titingnan natin kung hanggang saan. Ayan, nasa ano na siya ngayon, kasalukuyan nasa halos 9. So ibumba natin, titingnan natin kung hanggang saan. Yun mga kagrasa, medyo kulang pa tayo, nasa 9 point something pa lang. So ayan, i-adjust pa natin ng kaunti. So ayun mga kagrasa, yun, pumusita siya mga kagrasa hanggang 10, halos 10. So tama na yan, wag na natin masyadong taasan kasi baka mamaya hindi kakayanin ng ating mga hose. So ito na yung ating final na
adjustment ng ating hangin. So ayun, ang pinihit ko pala doon sa loob is around isang 360 at saka 90. Pinagdagan ko ng kalahati. So ang pressure ng hangin natin is almost 10. Alright. So ayun mga kagrasa, sana meron kayong nakuhang idea. Wag natin kalimutang mag-like, subscribe. Shout out pala sa mga subscriber natin dyan. Maraming salamat sa suporta nyo mga kagrasa. Sana meron kayong nakukuhang idea. Maraming salamat. Bye bye. Maraming salamat. Yun lang mga kagrasa. God bless atin lahat.